Nangyayari po ngayon, I'm sure po you're very much aware kung ano na po yung mga nangyayari sa ating politika, sa Senado, sa House of Congress, kahit sa executive branch po, no? Ito pong mga bagong pangyayaring to, how do you think it will affect our economy? Actually, malaki ang effect niya. Kasi ngayon, pag i-measure mo yung heat index ng political environment natin, napakataas. Kahapon lang, di ba? Ang daming nangyari. Correct. Lumabas yung report ng PGMN, tapos nagkaroon ng impeachment proceedings sa Congress, tapos nagkagulo sa Senate. At saka yung sa Senate, seryoso yun kasi there was a breach of constitutional lines. No? Kasi yung executive branch they forcibly crossed the lines of Senate by parang umatake sila sa Senate without due process, di ba? Tapos gusto nilang huliin ng isang elected Senator. official. So talagang ano yan, it's a breach of security, breach of constitutional lines. So kumbaga, may constitutional crisis na tayo. Ngayon, nakikita yan ng buong mundo. So, bakit sila mag-i-invest dito kung napakataas ng political heat index? Yan, I agree. Oo, Diba? oo, Bagsak na nga yung foreign investments up to February this year. Bagsak na ng almost 40%. Naku. So ano pang aasahan mong investors na papasok dito kung ganyan ang sitwasyon ng ating politika? So ano ma'am, also ma'am Cora, sa ako kasi lagi araw-araw binabantayan namin yung dollar exchange. Talagang ayan na naman, tumawid na naman tayo sa 61.50. Tapos sa last week, buti na lang nag-60. Yung ano rin po natin, yung palitan ng piso kontra dolyar, yan ba ay dulot more external dahil po sa mga pronouncement po ni Donald Trump or dahil po dito sa political climate natin? Yung uncertainty, sabi mo nga mataas masyado ang political heat index. Actually, it's a combination of several factors. Kasi ang demand, kasi ano yan supply and demand ng dollar, di ba? Kaya nanghihina yung piso. Kaya yung ating international reserves medyo bumaba this quarter. Kasi yung foreign remittances medyo nanghina. Nag-grow pa rin siya pero I think it's just about 10%. In the meantime, yung foreign investments mo na nagdadala ng dapat ng dollars, bumaba. Di ba? So kaya drain rin yun sa international reserves. Tapos may mga investors na umaalis. Okay? So drain yun. And then yung import cost natin, I think nakakalimutan ng bansa na meron pang oil crisis. Dahil sa masyado nilang binibigyan ng atensyon ang political environment, nakakalimutan na may global crisis pa ang oil supply. Correct. So, yung cost ng pag-import natin ng langis at saka yung cost ng pag-import ng bigas dahil nag-depreciate ang peso, tumataas yan. Kaya ganyan. So lalong manghihina. Kumbaga parang vicious circle na yung nangyayari dyan kasi tataas ang inflation mo, manghihina ang ekonomiya, ganyan. So manghihina rin ang piso. So hindi pa tapos yung panghihina niyan, manghihina pa yan lalo. Nako. Lalo na pagka dating ng second quarter results, makikita mo talaga manghihina lalo ang ating ekonomiya.